Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang at ang Napakurat si Lin sa kanyang nakita, ang pinuno ng dakilang libingan ay isang babae. Sa wakas ay nagsalita na ang mismong reyna ng mga buto. Narinig na niya ang mga nagawa ni Lin sa lungsod ng Salamanca, at ngayon, kitang-kita na kapwa silang makapangyarihang babae ay nagtataka at humanga, lalo na nang marinig nilang napaniwala pa ni Lin ang banal ng kagubatan na sumama sa kanyang layunin. At sa gayon, tunay na nagsimula na ang paglalakbay ni Lin sa kailaliman ng dakilang libingan. Nagulat si Lin nang malaman niyang ang Demon Lord ay isa palang kalansay, pero sa kung anong paraan, may ginagamit itong bagay na nagpaparinig sa kanyang boses na parang sa isang mapanuksong reyna, kahit patay na. Wala namang sinabi si Lin, bagkus ay ngumiti lamang, at sinabing pinupuri siya ng Demon Lord ng labis. Habang pinupuri siya ng lahat, sinabi ni Lin na sinuwerte lang siya, ngunit ayaw maniwala ng Demon Lord. Ayon sa kanya, dahil ang mga goblin ay mababang uri, imposibleng nakamit nila ang ganoong tagumpay dahil lang sa swerte. Ngunit hindi naroon ang Demon Lord para parusahan siya. Sa halip, nais niya itong gantimpalaan sa mga nagawa niya. Maging ang babaeng vampira ay nagulat, at sinabing bihirang-bihira ang mapaboran ng Panginoon ng Kadiliman, kaya't dapat itong pahalagahan ni Lin. Alam na ng Demon Lord na si Lin ang tumalo sa Lizard Lord, isinalaysay ng laman kain na Griffin sa kanya na nasakop na ng mga tauhan ni Lin ang nasabing lugar. Batid na rin niya ang lahat ng plano at pakana ni Lin. Ipinaliwanag niya na dahil nais ng goblin na samsamin ang mga kayamanang taglay ng dakilang libingan, papayagan niya itong gawin yun. Ngunit higit pa roon, nais din ni Lin na maging Panginoon ng katimugang bahagi ng dakilang libingan, at higit pa roon, may mas malaki pa siyang matatanggap. Si Lin na ngayon ang magiging pinuno ng lahat ng halimaw sa libingan. Nagulat si Lin sa narinig, at napatanong sa sarili kung ano ang nangyayari. Maging ang lahat ng naroon ay nagulat, hindi inasahan ng ganitong hakbang mula sa Demon Lord. Maging ang babaeng vampira ay napatigil, at tinanong ang Demon Lord kung nasisiraan na ba ito ng bait. Hindi sila kailanman nagpakita ng interes sa mga halimaw sa labas ng dakilang libingan, ngunit pagbibigay ng kapangyarihan sa isang mababang uri na goblin ay tila sobra na, wala raw goblin na ganun kalakas. Ngunit agad na sumagot ang Demon Lord, ang kanyang desisyon ay pinal at hindi mababawi, dahil bahagi na sila ng dakilang libingan, magkakaroon na rin siya ng boses sa mga mahalagang pagpupulong. Napagtanto ng babaeng vampira na kung makokontrol ni Lin ang mga halimaw sa libingan, maaaring salakayin ng mga ito ang mga goblin at tuluyang puksain ang mga ito. Napakahina ng mga goblin kumpara sa mga maalamat na halimaw, walang goblin ang makakatagal sa ganitong lakas. Ngunit bahagi pala yun ng plano ng Demon Lord, tumigil ito sa pagiging magaan ang tono, at tinanong ang babaeng vampira kung natatakot ba ito sa mga goblin. Napagtanto ng vampira na walang makikinig sa kanya, kaya tumahimik na lang siya. Alam ni Lin na bahagi siya ng isang mas malaking plano, at pinaghihinalaan niyang ginagamit siya bilang panakip butas, naiintindihan niyang hindi basta-basta ipapasa ng Demon Lord ang buong kontrol ng kagubatan sa loob ng dakilang libingan, ngunit pinayagan niyang mangyari ang lahat. Pagkatapos ay formal nang inanunsyo ng Demon Lord na ang katimugang Panginoon at ang dakilang Panginoon ng kagubatan ay mapupunta na sa ilalim ng pamumuno ni Lin. Pinayagan ang tribo ng goblin na manghuli ng maraming halimaw. Ngunit si Lin ay kailangang managot sa lahat, at sino mang sumalakay sa dakilang libingan ay kailangang parusahan gamit ang buong lakas niya. Alam ni Lin na ito ay isang bitag, ngunit lumuhad siya at taos-pusong nagpasalamat sa Demon Lord sa kanyang pagbibigay, at nangakong buong lakas niyang poprotektahan ang dakilang libingan. Samantala, sa tribo ng mga goblin, may ningning sa mga mata ni Gabo. Para sa kanya, kahanga-hanga si Lin. Maging ang makapangyarihang Demon Lord ay mabait sa kanya, na ikinapanibugho niya. Ngunit agad siyang sinita ng babaeng Goblin Slayer na lumapit sa kanya, at sinabing wala ng panahon para mainggit, gagamitin lang sila bilang mga panangga, hindi ito simpleng pananakop para kay Lin. Napagtanto ni Lin na matagal nang alam ng Demon Lord na hinahabol siya ng imperyo ng mga tao, gagamitin siya ng Demon Lord para makabangga ang templo ng imperyo, at pagkatapos ay pakikinabangan nito ang kaguluhan ng hindi man lang kumikilos. Hindi rin inaasahan ni Lin na matapos ang lahat ng kanyang mga pagkanalaban sa iba, ay siya pala ang mabibitag sa plano ng iba, at wala na siyang kawala.
Alam din ng babaeng Goblin Slayer na ang templo ng imperyo ng tao ay isang bagay na kahit ang hari ng mga buto, ang pinuno ng mga patay, ay kinatakutan sa loob ng maraming dekada. Naisip niya kung kaya ba talaga nilang harapin ang mga ito ngayon, lalo na't nagsisimula ng magtipon ang puwersa ng templo. Naisip ni Gabo ang bigat ng sitwasyon at nagtanong sa sarili kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit ngumiti si Lin, pinisil ang kamao, at sinabi sa dalawang babae na may plano na siya, kaya't hindi sila dapat mag-alala. Sa huli, si Lin lang daw ang mananalo, at walang iba. Nagbago ang tagpo papunta sa silid ni Lin sa loob ng tirahan ng Tribong Goblin, kung saan siya ay natutulog habang ina-activate ang kanyang Goblin Simulator. Sinabi ng simulator na kahit patila siya ay sinuswerte, naging dakilang Panginoon ng Enchanted Forest at ng dakilang libingan, nananatili pa rin siyang isang kasangkot sa masalimuot na pakana, isang pawn na nahuli sa sapot ng mga lihim na plano ng Demon Lord at iba pang mga halimaw. Si Lin ay nasa sitwasyon kung saan wala siyang mapagpilian, ipit sa dalawang nagbabangga ang puwersa, patuloy pa rin siya sa pagparami ng mga mabababang uri ng goblin at palihim na nagsasanay ng isang piling unit ng mandirigma. Paglipas ng 6 na buwan, inilunsad ng imperyo ang isang buong lakas na pag-atake sa dakilang libingan, bumagsak ang tribo ng mga goblin na parang maliit na bato sa ilalim ng isang napakabigat na gulong, niyurakan ng walang kahirap-hirap. Doon natapos ang kwento, napagtanto ni Lin na kahit pa lumalakas at humuhusay ang kanyang hukbo, hindi pa rin yun sapat upang tumapat sa mga legya ng templo, at hindi lang ang templo ng imperyo ang kanilang problema, nariyan din ang mga kakilakilabot na nilalang sa libingan, at ang iba pang mga halimaw na tutol sa kanyang pag-angat. Sa gulat ng lahat, si Alice ay natutulog sa tabi ni Lin habang siya'y nagpapahinga, ngunit halatang balisa si Lin. Nagtanong si Alice kung anong problema, at ipinaliwanag ni Lin na iniisip niya kung may alamat o lihim na paraan upang biglaang mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Umupo si Alice at sinabing simple lang yun, kailangan lang niyang makakuha ng mga legendary items, tulad ng singsing na hawak niya. Tumingin si Lin sa kanyang kamay at na-realize niyang totoong mga alamat ang materyales na yun, kahit simpleng armor lang ang kayang gawin ng goblin, ang lakas ng singsing ay higit pa sa pinakamabangis na mandirigma, kayang palakasin ng mahiwagang kagamitan ang isang tao ng labis. Natuwa si Lin, at sa sobrang tuwa, hinawakan niya ang balikat ni Alice at tinanong kung may paraan ba upang makakuha ng maraming magic tools. Gusto niya itong gawing lihim na sandata para protektahan ang dakilang libingan. Ngunit naging seryoso ang mukha ni Alice at sinabing imposible yun, napakabihira ng mga mahiwagang kagamitan, at mula nang mawala ang mga duwende, dwarves, halos wala nang natitirang marunong lumikha ng mga ito. Hindi maintindihan ni Lin kung paano nawala ang mga duwende, ipinaliwanag ni Alice na nawawala na sila sa loob ng maraming dekada, at walang ideya ang mga tao kung buhay pa ba sila, marahil, ang mga kaluluwa sa dakilang libingan ang may sagot, ngunit ang mga ito ay binabantayan ng dakilang tagapangalaga ng libingan. Kung malaman nito na hinahanap ni Lin ang kinaroroonan ng mga duwende, tiyak na mabubunyag ang kanyang layunin, at maaaring gamitin ng kahit sino ang impormasyong yun laban sa kanya. Napagtanto ni Lin na hindi niya maaaring gamitin ang mga kaluluwa ng libingan, kaya't naisip niya kung sino pa ang maaaring lapitan, at bigla niyang naalala, ang lilang dragon. Nagulat si Mommy, Alice, habang si Lin ay hindi makapaniwalang muntik na niya itong makalimutan. Nagbago ulit ang tagpo, nakita si Lin na nakasakay sa dragon at lumilipad ng napakabilis, patungo sila sa lupain ng mga dragon. Naalala ni Lin na minsang sinabi ng lilang dragon na kailangan nilang bumalik sa Ancient Dragon Plain, minsan na niyang napuntahan ang lungga ng dragon, at ang tanging nakita niya ay isang halos na bulok na sungay. Ngunit ngayon, ibinaba na siya ng dragon at napagtantong malayo pa ang tunay na lokasyon, kailangan munang magpahinga ng dragon. Pagkalipas ng 5 araw ng paglipad, sa wakas ay narating ni Lin ang lupain ng mga dragon, nakikita pa rin ang higanteng punong apoy, at ang buong kontinente ng dragon ay pa ng lava at mga bulkan. Habang nakatingin sa paligid, namangha at natakot si Lin sa laki ng lugar, halos wala siyang mapagtungtungan dahil sa lava. Nagdesisyon siyang manatili kasama ang dragon at silipin ang paligid. Habang lumalapit sila sa ibabaw, nakita na sila ng ibang nilalang. Alam na ni Lin na may isang artifact daw na nakatago sa lupaing ito, ngunit hindi pa rin siya makapaniwalang kayang mabuhay ng mga dragon sa ganitong kalupitan ng kapaligiran. Naisip ni Lin na baka niloloko lang siya ng dragon at wala talagang kayamanang matatagpuan doon, ngunit habang naglalakad siya, naramdaman niya ang maraming presensya sa paligid. Paglingon niya, nakita niya ang isang higanteng dragon na umatungal sa kanya. Sinabi nitong hindi ito lugar para sa maruruming goblin,
at mas mabuting umalis na siya bago pa ito managot. Maging ang dragon na sinasakyan ni Lin ay natakot sa laki ng bagong dragon, na natiling nakatayo si Lin, hindi alam ang gagawin. Maya-maya, lumitaw ang isang berdeng dragon kasama ang iba pa, at sinabing sa sinaunang lupain ng mga dragon, walang sinumang naglalakas loob na pumasok, at dahil ang mga goblin ay palaging may masangsang na lasa, mas mabuting itapo na lang siya sa lava kaysa kainin.